Sleep paralysis. Dahil nga horror month ngayon, i-share ko sa inyo yung experience ko dyan sa karanasan na yan. Sobrang memorable nun. Dati kasi, nag-work ako as a call center agent. And that time, night shift talaga ako. So, if ganun ang sistema, yung tulog ko ay abnormal. Tulog sa umaga at gising sa gabi. Kaya pag day off ako, hirap talaga ako makatulog na normal lalo sa gabi. Kasi nga, yung body clock mo nga hindi nga tama. Mga causes daw ng sleep paralysis ay magulo yung sleeping pattern, tsaka anxiety or stress disorder. Which is, makokonek ko nga dun sa work ko before kasi nga, panggabi ako, which is, iba yung oras ng tulog, at saka sobrang stress at saka sobrang anxiety yung laging inaabot namin talaga dun sa account na ina-handle namin. Tinatawag din to ng karamihan na bangungot na gising kasi nga gising nga yung diwa mo So, isang gabi, day off ko nito, nagising ako ng madaling araw. Actually, yung utak ko na kailangan ko na daw bumangon sa kama. At sa pagkakatanda ko, alas 3 to ng madaling araw. Yung tipo na nasa kasarapan ng tulog ng mga tao. Kaya I feel weird bakit ako nagising ng ganong oras. Tapos, nung tinry kong igalaw yung katawan ko, my toes, my knees, my shoulder, my head, hindi ko sila magalaw at all. At eto pa, nakasarado pa yung mata ko neto, pero nakikita ko ang buong kwarto. Like, para nagkaroon ako ng 360 vision at tapos nagkaroon din ako ng mata sa likod ng ulo ko. Parang may something na nakadagan sa akin or parang nakatali yung buong katawan ko. At naisip ko na, siguro mawawala rin to maya-maya. Pero bago pa man umabot sa ganung punto, may biglang sumulpot. Nasa corner ito ng aking kwarto. Isang dark creature na parang nakatingin sa akin. Di ko masyadong aninag yung presence niya kasi madilim At for sure, nakakatakot talaga yun So, kinabahan na ako. At sa pagkakataon na yon, gusto ko nang igalaw yung buong katawan ko pero hindi ko magawa. Naramdaman ko na unti-unti siyang lumalapit sa akin. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa dahil hindi ko nga mabuka yung bibig ko. Actually, ang lakas ng sigaw ko pero sa loob lang ng utak ko. Tulong pero wala talaga akong magawa. Mukhang ito na yata ang katapusan ko. Sana naman bago man lang ako mawala, makajowa muna ako at hindi na ako virgin. Charot lang. Nung malapit na siya sa akin, ay swerte naman na unti-unti kong naigalaw yung daliri ng kamay ko. Nakontrol ko na rin ng maayos yung buong katawan ko. At napansin ko na nawala na rin yung presence niya. Wow, grabe yun Kahit pala talaga mga multo, nag-ghosting din talaga no? Sila siguro nagpauso nun. Nagdasal ako after nung pangyayari na yon at nasabi ko na siguro it's about time na maging normal na dapat yung oras ng trabaho ko. Nag-resign ako sa work tapos naghanap ako ng morning shift. Medyo mababang sahod pero at least normal naman yung tulog ko. After nun, hindi ko na siya naranasan ulit. Kasi hindi talaga healthy yung panggabi sa totoo lang. Oo, malaki yung sahod pero at the end of the day magkakasakit talaga lalo pag tumatanda ka na. Anyway, marami namang paraan para maiwasan yung sleep paralysis Dapat lang na may maayos na sleeping pattern, should be 7 to 8 hours of sleep. Then
wala muna gadget or cellphone 30 minutes bago matulog. At higit sa lahat, dapat lagi tayong magdasal sa ating Panginoon. Yun lang naman, health is wealth pa rin. Siya nga pala, baka matagalan yung next upload ko kasi magbabakasyon muna ang inyong lingkod. So, mga siguro December na siguro yan.